Okay, take two tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ICC, may banta pa rin po ng marami pang aarestuhin. Kaya po dapat, no, dapat po na umaksyon na ang ating Senado kung para may silbi po itong ginagawa nila sa Senado. Dapat konkretong action po. At saka yung ating Supreme Court, yung mga nakasalang po dyan tungkol po sa pag-question dito po sa pag-aresto kay Tatay Digong. Kasi hanggat wala pong pagpapasya yung Supreme Court, tsaka itong yung Senado natin ay hindi po magpapakita ng tapang, ay mauulit po kay Senator Bato. Alam ko naman natin lahat na yan ang punterya nila susunod. Si Senator Bato, ito pong si General Albayalde at iba pa po. Baka maisipan din nila na isama si Sara Duterte dahil idinadamay-damay na nila, di ba? Okay. Kaya po mabilis ang action po, no? Mawawala po 'to lahat. Talagang pag ito pong hearing na to mamaya magaganap alas 10. Kaya nagmaaga na po tayo dahil may hearing po eh. Hindi na po tayo makakapag-live. Okay, pag-uusapan din natin ito pong yung paglabas po ni Pebbles. Ang tingin po natin dito, desperado po ang gobyerno, no? Kasi wala akong makita eh. Hindi po yan lalabas ng out of sa kanya lang, no? Ano yung nagtulak sa kanya at para saan, no? Yung mga pinanood ko yung sagot ni Pebbles dito sa banat sa kanya ni Roque at saka ni Maharlika. At makikita nyo po na talagang wala pong kalaman-laman, no? Lalo pong napatunayan na una, wala naman talaga siyang kinalaman doon sa pagpapalaganap ng video. Tapos hindi ko po maintindihan kung ano talaga, no? Sabi ko nga, desperasyon po to ng BBM maglabas ng ganito kahit panandalian lang, makapagpahinga sa atake po sa ginawa nila kay Tatay Digong. Pero hindi po makakalimot yung mga tao eh. No? Kasi hanggat naalala ng mga tao na si Tatay Digong ay dinakip at trinidor nila yung mga Duterte, pinamigay si Tatay Digong dun sa ICC. O, yan po. Malaki po ang tsansa na manalo talaga lahat yung mga kandidato ni Tatay Digong. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ito po, gusto natin yung mga kultura na igagalang yung mga karapatan na hindi po ganyan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino po, susunod lang. Ito, real talk tayo ha. Masunurin po ang mga Pilipino. Pag ang tingin nila yung nagpapatupad ng batas ay seryoso. Tignan nyo po, pag nasa abroad po ang mga Pilipino, sumusunod po tayo. Pag nasa abroad po mga Pilipino, hindi tayo, simple lang, yung mga pagtawid-tawid lang. Pumupunta tayo sa pedestrian, doon tayo tumatawid, tinitignan natin, sumusunod tayo sa traffic law. Simple lang yun ha. Sa pagtatapon ng basurahan, sumusunod tayo. Iba po yung kultura ng Pilipino eh. Pag tingin nila, karapat dapat sundin yung otoridad. Sumusunod naman sila eh. Sumusunod naman tayo in general eh. Kaya po parang may pakiramdam tayo na kahit na ano na lang pwedeng gawin ngayon. Kasi nga, wala tayong makitang firm. Okay. Banta ng ICC. No? More arrest. Kaya po, totohanin nyo po sa Senate. Mabilisan na po yung gawin ninyo. Ang kaya lang naman po ng Senate
ay magrekomenda. I-rekomenda nyo na, sampahan ng kaso yung mga nagkasala, lumabag. Kasi po, eto na yung banta ng ICC, more arrests. Kung hindi po kayo makakapag matutukoy, hindi nyo po masasampahan ng kaso yung mga lumabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong dito sa Pilipinas, kalimutan na natin yung ICC. Hindi po natin mautusan yung ICC dahil makakapal po mukha ng ICC. No? Hindi po gumagalang sa batas natin. Sa tingin nila, yung pangingidnap kay Tatay Digong ay legal. Bakit po? Utak, ano yan eh. Yung mga Europeans, lalo na yung Amsterdam, yung ano na yan, yung Netherlands na yan, yung utak po nila, utak po ng mga slave owners yan. Utak po ng mga slave traders yan. Kaya po hindi po sa kanila, hindi po uso sa kanila yung kinidnap ka, dapat palayain ka kasi mali yung pagkakaresto sa'yo. Hindi po. Nasa kultura nila na nangingidnap sila ng mga Aprikano. Yan po, dyan po yung mama niyan, yung Netherlands na yan. Dating imperial power yan. Ang pangunahin nilang pinagkikitaan, manghuli, mangidnap ng mga Aprikano at ibenta bilang mga alipin. Kaya akala nyo ba, kidnapping? Wala sa kanila yan. Yan po yung kultura eh. Ngayon, dito sa atin, hindi po. Dapat magkaroon ng katarungan dito sa atin si Tatay Digong. Baliwala lang to, Senator Amy, kung hindi nyo ma-actionan. Kasi mauulit lang yan kay Bato. Mauulit lang yan kay Albayalde. At baka maisama pa. Diba? Sinasama na pilit dyan si BP Sara sa ICC na yan. Paano pag hinuli pa si BP Sara? Para ma-prevent lang yung kanyang pagtakbo. Kaya Senator Amy, totohanin nyo. Yung initial mo nakita ng mga pagkakamali, totohanin nyo, magrekomenda kayo na may masampahan ng kaso. Kung kinidnap talaga si Tatay Digong at napatunayan ninyo na walang basehan yung pagkakahuli sa kanya, ginawan lang ng paraan. Sa ICC, wala na tayo. Naroon na si Tatay Digong. Pero pag naulitan pa tayo, yun po masakit. Kasi pag nakakita po ng warrant of arrest siya mga yan, manghuhuli lang. Wala naman nagsabing mali yung ginawa nila eh. In fact, yung mga nanghuli, na-promote. Hindi ibig sabihin, gawin lang namin uli yung pag may panibagong warrant of arrest, aarestuhin uli namin. Thank you very much kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng $20. Australian. Kaya po dito, para ma-prevent po natin yung panibagong paglabag sa karapatang pantao ng mga dating opisyal ni Pangulong Duterte, kinakailangan pong umaksyon kayo sa Senado, mabilis, at saka Supreme Court. Wala naman pong hulihin dito na ICC. Hindi naman po pumunta dito ICC. Gobyerno natin nagpahuli kay Duterte. Na hindi raw nakikipagtulungan pero nakakulong ngayon. Diniretso nila sa ICC. Ito lang po yung gobyerno na hindi nakikipagtulungan pero kakaiba no? Hindi kami nakikipagtulungan sa ICC pero pinakulong namin si Digong sa ICC. Okay, punta na po tayo rito sa kay Pebbles. Alam ko po marami nang gigil sa inyo. Mamaya pa po tayo magbabasa ng mga katanungan. Ay, meron pa po pala rito. Ito po, sa Inquirer naman, ICC lawyer schools Duterte's lead counsel on drug war victims.
Nakakatawa po talaga, no? Ito, natatawa ko eh. ICC lawyer. Kala mo talaga yung ICC. Ito po. Pero sino po yung sinasabi nilang ICC lawyer? Ayan. Si ano po to? Pilipino. Ang tanong ko, Attorney Joel Butuyan. Ayan. Ang tanong ko, Attorney Joel Butuyan, ikaw ba ay nagkaroon ka na ng kaso sa ICC? Ha? Kasi kino-question niya, ang pamagat nitong balita sa Inquirer, ICC lawyer schools Duterte's lead counsel on drug war victims. Okay. Di ba parang inaralan, ha? Parang pinagmukhang tanga ng ICC lawyer. Kala mo may ICC lawyer, iba pa. Okay. Ang tawag po sa mga, kaya eto, misleading po yung mga ganito, di ba? Siyempre, dahil wala tayong alam, akala natin, hoy, ICC lawyer ang nagsabi. Dati na lang ginagawa yan kay Conte, assistant prosecutor. Akala mo talaga taga-ICC. Yung pala mga Pilipino pala sila. At dahil ito, wala pa pong mga kaso to sa ICC. Dahil ngayon lang nagkaroon ng Pilipinong kinasuhan, imposible namang kinuha sila ng ibang bansa. Accredited lang po sila sa ICC. Alam niyo po yun? Wala pang naging kaso to sa ICC, accredited lang sila. Tapos aaralan niya si Kaufman. Na si Kaufman, veterano na, marami na po siyang napalaya na kliyente sa ICC mismo. Yeah? Ibang klase rin eh. Okay. Bakit daw niya inaaralan tong si Kaufman? Jelly Belly, thank you very much sa 480 yen. Yeah, ito isa lang po, no. Bago tayo pumalaot. Yung bago pong abogado nila na naging professor ni Sassasot Rogando doon po sa the Netherlands. Pucha, big time po to na ano. Expert po to talaga, no? Alam niyo yung pagkakaiba, yung mga abogado ni Tatay Digong, mga eksperto po, marami po na silang nahawakang kaso aktual sa ICC. Ito pong mga Filipino lawyers natin, wala pa pong kaso tong mga to. Alangan namang Pilipino sila, kukunin sila ng mga Aprikano, kukunin sila ng mga taga-ibang bansa para maging counsel. O, tsaka kung meron po silang karanasan, dapat binabalita na yan, di ba? Si attorney Butuyan, na humawak sa kaso ni Idi Amin, na humawak sa kaso ni Abubuli Agaligidi, di ba? Mga ganun. Sasabihin yung mga credentials niya mga yan. Pero dahil wala pa silang kaso talaga na hawakan, wala pa silang track record, sasabihin lang ICC lawyer. Si Conte naman laging sinasabi, assistant prosecutor ng ICC. Hindi, no? Assistant prosecutor ng ICC. Laging ganun eh. Wala kaya ta dun sa pinangalanan ni nung prosecutor na assistant niya. Baka nag-a-assist ka lang. Josephine, thank you very much. Josephine Pascual sa $2 na pangkape. Okay. Ano natin, no? Ano yung sinabi niya? Ito daw pong si Nicholas Kaufman, ang sabi po nito ni Butuyan, and I quote, Mr. Kaufman comments on IDs of the victims comes from someone who has no knowledge at all of the Philippine situation. Bakit daw? Kasi daw, if it comes from someone who is totally ignorant of the kind of people who were mass murdered by his client, Mr. Duterte. Yung mga kliyente daw po ni Duterte ay yung mga minas murder daw po ni Pangulong Duterte ay galing po sa poorest of the poor.
People who likely do not have passports, SSS IDs, or any license. Ang ganda, no? Gandang pakinggan, no? Ignorante. Ignorante si Kaufman sa mga sitwasyon ng mga Pilipino, no? Na mga pinapatay ni Digong. Dahil ang mga Pilipinong pinapatay ni Digong ay miyembro ng Puris of the Poor. Mga walang ID ang mga yan. Mga walang SSS. Tindi, no? Buto yan. Lapit mo ulo mo. Sige, sakyan natin. Halimbawa, tama ka. Buto yan. Halimbawa, tama ka. Yung mga biktima ni Tatay Digong, Puris of the Poor. Kahit na mga drug lord, sabi nyo, di ba? Nakikinig kami ng investigasyon sa Quadcom. Ibinibintang nyo, pinapatay yung mga drug lord na nakabilanggo. Drug lord. Puris of the Poor pa yung mga drug lord. Okay. May mga namatay na mayor, may mga pinakulong na ngayon tumatakbo na, nagsisitakbo na. Mga Puris of the Poor ba yan? O, punta tayo rito sa Puris of the Poor. Ni SS daw, wala eh. SSS, wala ni anumang ID. Utot mo. Paano yan tatanggap ng 4-piece kung walang mga SSS ID yan? Ha? Pinagbubula mo ko eh. Yung mga tumatanggap ng 4-piece, huwag tayong pabola dyan sa mga kalokohan yan. Ikaw buto yan ang hindi mo kakilala yung mga pinagtatanggol mo. Kung Puris of the Poor yan, miyembro yan ng 4-piece. Ang mga miyembro ng 4-piece, kumukuha ng ID yan. Dahil pag hindi sila kumuha ng ID, wala silang 4-piece. Pinagbubula mo kami. Huwag nyo daanin sa mga yung mga tumatanggap ng ayuda, kumukuha ng mga SS o kung anumang botante pa yung mga yan. May voters ID pa yan. Dahil hindi bibigyan yan ng ayuda pag walang voters ID. Parang binubola mo lahat ng Pilipino eh. Daig pa nga ng mga Puris of the Poor yung mga, di ba? Yung mga nagtatrabaho kasi may trabaho na sila eh. Minsan nawawala yung mga SSID nila at mga pag-ibig. Pero yung mga Puris of the Poor, laging may ID yan. Kung hindi sila tatanggap ng ayuda. Pinagbubulang, huwag mo kaming bulahin, buto yan. Ang tanong, bakit takot na takot ka na hanapan ng ID yung mga kliyente mo? Kung kliyente mo yung mga yan, kliyente mo ba yan o sausaw ka lang? Yung mga sinasabi mong biktima, masama bang magkaroon sila ng ID? Bakit dapat may ID sila? Kino-question ni Sara Duterte. Asan yung 30,000? Kaya hinahanapan ng ID para hindi maging biktima yung pare. Hindi maging biktima si De Lima. Hindi maging biktima yung mga nagpapanggap. Mga tunay na biktima. Napakadali lang yan. O, isa pa. Puris of the Poor pala eh. Bakit nila naisipan na magreklamo hindi sa korte sa Pilipinas, sa ICC agad? Huwag mo akong bulahin, huwag nyo kaming bulahin. ICC agad? Puris of the Poor? Sabi mo nga, walang kakayahang kumuha ng ID pero naisipang magreklamo sa ICC? Pinagbubulan nyo kami. Yan yung problema sa inyo eh. Kaya mahirap kayong paniwalaan kasi yung mga sinasabi nyo, panay pambobola. Pwede bang hindi mag-produce ng, pag sinabing Puris of the Poor, lalong magpo-produce ng ID yan. Lahat yan. Voters ID meron yan. Lahat yan botante. Bakit? Hindi tatanggap yan ng ayuda pag hindi sila botante. Ang tanong ko, kung Puris of the Poor yan, ako nga edukado, 13 ang masteral, siyam ang doktoral. Hindi ko alam na pag dito ka na biktima sa Pilipinas,
ang di umano'y suspect ay Pilipino at ikaw ay ako ay Pilipino rin, ako na to edukado na ako. 13 masteral, 9 na doktoral. Hindi ko alam na ICC agad ang takbo ko. Yan ang ipaliwanag ninyo. Paano yung sinasabi ninyo na puris of the poor, biglang naisip out of the blue, ting! Magre-reklamo ako sa ICC. Kasi wala, puta, baka hindi nila alam meaning ng ICC nung simula eh. Kasi ako never heard ng ICC sa akin eh. Kailan lang natin nakilala, lahat tayo, kailan lang natin nakilala yung ICC? Nung sinampahan na ng reklamo si Tatay Digong. Wala pong nakakakilala sa atin yan. Daig tayo ng puris of the poor. Kasi alam na nila na magre-reklamo kami sa ICC. Pero wag nyo kaming hanapan ng ID kasi ang puris of the poor sa Pilipinas ay walang ID. Kalokohan mo, buto yan. Pinagbubula mo kami? Pwede ba yan? Sasabihin nila sa barangay, puris of the poor po kami, nag-apply po kami sa 4-piece, pero ayaw namin kumuha ng ID. Bakit? Sabihin ng kapitan, puris of the poor po kami, Kap. Ayaw nyo palang kumuha ng ID, wag na kayo. Tanggalin na siyan sa... Tanga ka ba? Buto yan? Tinatanong ko lang, hindi kita inaakusahan. Binubobo nyo yung mga Pilipinong matitilo eh. Nakapagsampa na reklamo sa ICC? Hindi makakuha ng ID? Bakit kaya ayaw nyong pakunin ng ID? Baka kasi si Father gusto niya, yung paring umamin na addict. Baka papadala nyo kasi si Father o kung sino mang mga hindi naman kamag-anak. Simpleng-simple lang yan. ID lang. Kung 4-piece member ka, dapat may ID ka. Sinong 4-piece member ang magre-reklamo sa ID? Nakapagreklamo ka nga sa ICC, ayaw mong kumuha ng ID? Halatang halata kayo. Bakit ayaw nyong kumuha ng ID? Di ba? May sektor kasi. May sektor dito. Matagal nang tinututulan niyang national ID. Yun. Kasi yung mga puris of the poor, hindi po tatanggi sa ID yan. Wala pong puris of the poor na ayaw mag-apply ng ID. Kasi ang puris of the poor dito sa Pilipinas, miyembro ng 4-piece. Yan pa, dapat miyembro ng 4-piece yan, ha? Puris of the poor kayo ng puris of the poor, eh. Hindi nyo na maluloko mga tao. May mga vlogger na nagsusuri para sa amin. May mga vlogger kami na 13 masteral, 9 na doktoral. Tama. Eto, maganda. Sabi ni May Beshi, kung walang ID yan, rebelde yan. Di ba? Ayun yung pinakamagandang paliwanag dun eh. Kung ayaw mag-apply ng ID, alam namin yan dito sa Pilipinas, buto yan. Sasabihin mo, lele, ang tindi ng pamagat yun. Ito, ICC lawyer, schools Duterte. Nilecturan. Inaralan. Alam na namin kung sinong gusto nyong padaluhin dun. Yung grupo ng mga taong walang ID. Hindi yung puris of the poor. Sige, punta na tayo rito. Tapos na ba tayo kay Pebbles? Hindi pa? Punta po tayo ngayon kay Pebbles. Alam niyo po, desperado, no? Ang paglabas po ni Pebbles ay out of desperation. Napakaraming issue, bukod po sa sangkatutak, no? Bukod po sa sangkatutak na kaso na nakasalang sa Supreme Court. Alam natin lahat 'yan, di ba? Nakasalang sa Supreme Court
Ang dami. Meron yung reklamo ng mga pamilya ni Duterte, mga anak ni Duterte. Merong reklamo sa yung blankong BICAM. Meron tong paglilipat ng pondo. Ano pa ba? At yung mga regular pa, 'di ba? O marami po eh. O, lahat po 'yan. Sabi nga ng Supreme Court, etong gobyerno na to, dapat bumili na kayo ng maramihang toga. Bawal pala diyan sa Supreme Court yung hindi ka nakatoga. Sa dami ng kaso, sabi ng Supreme Court Chief Justice sa dami ng kasong ng gobyerno sa Supreme Court ngayon, dapat bumili na kayo ng wholesale na toga. First time po nangyari yan. Napakaraming kinu-question kasi ang tingin natin, Supreme Court na lang ang pag-asa. Okay. Ang dami, di ba? Supreme Court yan. Tapos may issue pa ng sabwatan ninyo sa ICC na walang jurisdiction sa atin. Ang laking usapin pa rin yan. Tapos nariyan pa rin siyempre, nalalantad mismo ng inyong unofficial spokesperson na si Auntie Claire, araw-araw, nalalantad na ang proyekto ng gobyerno ay pag-aaralan pa. Ang proyekto ng gobyerno ay pinag-iisipan na. Ang proyekto ng gobyerno ay nasa drawing board na yan. Hindi po kami naglalantad niyan. Si Auntie Claire po. Lahat ng itanong sa kanya, is either hindi niya alam o pinag-aaralan pa sa mga susunod na taon. Yan. Tapos, nariyan pa yung lumalaking, dahil nga sa ginawa nyo kay Tatay Digong, nariyan pa yung lumalaking protesta na sinasabayan naman ng sariling protesta nitong mga kakampi ninyong Makabayan Black. 'Di ba? Ngayon, sa harap po ng lahat ng 'yan, ano po epekto niyan? Ang pinaka-epekto po niyan, lagapak po si BBM at ang kanyang mga alipores, kasama na si Quezzo Escudero, lagapak po lahat sa survey. At yung matagal na nilang sinisiraan na si BP Sara at mga Duterte, namamayagpag sa survey. Ngayon lang po mangyayari, no, na yung kandidato ng sitting president sa midterm election, lagi po yan. Sa kasaysayan po ng mga midterm election sa mga Senado, lagi pong nananalo yung mga kandidato ng kasalukuyang gobyerno. Yan po history yan. Ngayon, pasok tayo dito. Yan po sabay-sabay na nagaganap. Kinakailangan nila ng pahinga. Kinakailangan nila ng break. No? Wala po silang maisip paano tayo makakapagpahinga sa atake ng mga Duterte, sa protesta naman. Lumalaki po yung protesta. Ibang uri na po to. Dati po, yung mga nanonood, Badong, kailan ba malalaking rally? Ngayon po, saan kami pupunta? Nung birthday po ni Tatay Digong, ang tanong sa amin, saan ba talaga kami pupunta? Nakahanda na silang pumunta, saan lang? Magsasabi lang yung mga vlogger kung saan. Very willing na. Buong mundo nagpo-protesta. Kinakailangan po nilang makapagpahinga. No? Kaya po naisipan nila si Pebbles Talakera. Alam niyo po, nag-backfire pa sa inyo eh. Ano ang credibility ni Talakera? No? Para manira. Para masiraan niya yung movement ng Duterte. Lalo niyo pong ginagalit yung mga Duterte. Sa totoo lang po, yung paglabas po ni Talakera, insulto na po yan sa kakayahang mag-isip ng mga Pilipino. Insulto na po yan sa... Kasi ikaw nagdedeklara na peke yung video sa tingin ni Talakera. Sino ka para magdeklara?
Ako nga, si Badong nga, na may 13 masteral degree. Siyam na doctoral degree. Hindi ko ma-determine eh. May mga nagtatanong, sa tingin mo ba Badong yan ay peke? Hindi ko po kayang alamin yan. Dahil ako hindi ko expertise yan. Si Talakera naging forensic expert. Sa tingin niya lang, dapat pala noon pa kinuha yan. Nagtatalo-talo pa nun kung yung Hello Garci tampered o hindi. Yung tape ng Hello Garci, inimbita pa yung tatay ni Kring Kring Gonzales, si Joe Marie Gonzales, na may-ari pala yun na studio, kaya marunong sa sounds. Akalain nyo yun? Nung araw pag magsusuri ng tape, yung mga investigador, expert ang kinukuha. Sa atin ngayon, pag susuriin kung peke ba yun o hindi, si Talakera lang. Si Talakera lang, sapat na. Anak ng tinapay naman. No? Doon kayo siran-sira eh. Sinasabi, dyan pinakalat sa Vancouver, Canada. Sinabi ngayon, hindi naman doon unang lumabas yun. Hindi pala, sorry po. Kasi wala ako doon eh. Wala na siya sa Vancouver, wala pa sa New York, wala pa sa Los Angeles, na doon yata unang nilabas yung mga tape na yan. Wala pala siya doon. Paano niya nasabi na? Anong klaseng witness yun na wala siyang na-witness? Ngayon lang po ako nakakita ng mga witness na wala talaga siyang na-witness. Pinagpalagay niya lang na si Rocky, ang pinagmulan ng mga video, pinagpalagay niya lang na sa Vancouver, unang nilabas yung video, kahit wala siya ron, Diyos ko. Yan lang po ang tanging witness na walang na-witness. Nakakatawa po eh. Kahit po dun sa Hong Kong, di ba sabi niya, hindi ko po alam kasi late na akong dumating. O late na siyang dumating, paano mo nalaman na ang pinag-uusapan dun ay pagpapakalat ng video? Naisip niya eh. Paano mo nalaman na peke yung video? Itsura pa lang eh. Kilala ko si BBM, matagal na. Matagal mo nang kilala si BBM. Matagal ka ng BBM vlogger? Matagal na raw siyang BBM vlogger. Ito, nakalimutan ko kung sino yung makausap kasi hindi rin sikat eh. Hindi na po sikat yung mga reporter ngayon. May kausap siya, pinapaliwanag niya eh. Ito ang katwiran niya, kayo na po magpasya kung kapanipaniwala to. Ang katwiran niya, BBM daw talaga siya. Bakit ka bumaliktad? Bakit ka naging anti-BBM, anti-Marcos, sabi? Kasi nakita ko po yung mga katiwalian eh. Kahit po ako pro-BBM, kung nakikita ko po ang katiwalian, magsasalita ako. Aba, very good. Ang ganda, no? Sarap pakinggan ng mga ganun, no? Utot nyo. Ako, eto tunay. Walang perpektong tao. Kaya ako sinuportahan si Duterte dahil mas marami, 90% ng kanyang ginagawa tama. 10% alanganin. Kasi yung mga kabastusan, yung pagmumura, alangan namang sabihin kung tama yun. Pero 90% o 95% ng ginagawa ni Tatay Digong tama. Kaya ka sinuportahan. Hindi mo pwedeng sabihin na BBM ako, pero dahil kahit BBM ka, babatikusin. Hindi po ako naniniwala dyan. Laging may bias sa mga tao. Okay. Eto ngayon, naging anti-BBM ka na kasi nakakita ka ng katiwalian. Bakit ka ulit bumalik sa BBM? Ano yung pangyayari? Naitama ba yung mga katiwalian? Yun yung problema eh. Hindi malinaw yung transition mo eh. Yung pagkatao mo, questionable eh. Pro-BBM ka, tapos nakisama ka sa mga anti-BBM. Kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa mga kaguluhan eh.
'di ba? Yung mga nag-create ng mga away-away sa mga kasi hindi ako kasama sa mga grupo na 'yan. Kaya hindi ko alam kung anong ginawa niyan dito sa mga antay. Bumalik siya ng walang dahilan. Ano yung nagtulak sa'yo para bumalik? Yun yung problema dun sa kwento niya. Pagkatao niya lang, hindi niya pa mailinaw Kaya lang, dahil wala nagtatanong sa kanya niyan, walang kumu-question ng kanyang mga sinasabi, umuo lang ng umuo. Sa tingin mo ba? Ganito lang mga tanong Sa tingin mo ba, peke yan? Peke po yan. Tapos na. Expert ba siya? Ngayon, bakit nag-backfire? Di ngayon, yung mga tao nananawagan na ngayon, ganun naman pala, may duda tayo. Di magpa-hair follicle test na lang si BBM para matapos na. Nakalimutan na ng tao yung panawagan na yan Ngayon, binalik nyo yan, yung video na yan. Pwede naman po talaga maging malinis si BBM Makinig kayo kay Noli De Castro. Di ba? Anong sabi ni Noli De Castro? Pag pinake news siya, sagutin lang. Ilang beses na siya na fake news? Nagreklamo ba siya? Si Noli De Castro ba meron dinimanda? Wala po. Grabe pa yung fake news sa kanya. Patay na siya. Imagine niyo yun. Pwedeng magdemanda si Noli De Castro. Pero alam niya na siya po ay media man. Alam niya na siya ay public figure. Kung alam mong public figure ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Tinanong sila, ano po lang dapat naming gagawin? Kala nila siguro ang sasagot ni Noli De Castro, demanda nyo o gumawa kayo ng batas. Hindi. Sagutin nyo lang yung binibintang sa inyo. Kung fake news yan, pag maganda nyo nasagot, tapos. Ang tagal nang sinasabi sa inyo na ilabas ninyo yung mga ginagastos nyo rin Di ba? Paano kayo gumagastos ng mga congressman Di ba? Si Tatay Digong pa naghamon sa inyo, open your book. May nag-open ba sa inyo ng book? Wala. Ang problema sa inyo, neutral na yan Si Noli De Castro, hindi namin kakampiyan. In fact, kinakantsawan namin yan na pinakamahinang vice president. Pinakamahinang vice president pero magaling siya bilang media man. Hindi ka naman tatagal na media man Na-anchor ka, hindi po siya pangkaraniwang media man. Anchor po siya. Hindi ka tatagal na anchor man kung ikaw ay pipitsugin. Pwede ka maging manyak. Katulad ng kakilala natin, di ba? Pero magaling din naman yun. Manyak nga lang. Wag na itago na lang natin sa pangalang Arnold. Iba po yung wala kang kakayahan Hindi ka po tatagal dyan. Hindi uso dyan yung nagsisip-sip ka lang. Sana doon kayo natututo. Nag-imbita kayo ng mga media man. Tinanong kayo, ano pong reaksyon nyo pagka ano? Ano sabi? Ano sabi ni Noli De Castro? Publicity is still publicity, good or bad. Wala akong sinasabing Arnold Clavio yan, yung manyak. Ang sinasabi ko, merong manyak na Arnold ang pangalan na matagal na sa industriyang yan. Ganun lang po sana May akusasyon sa'yo. Adik ka. Bangag ka. Gayahin nyo si Noli De Castro, sagutin mo. Ganun pala, kuha ka ng doktor. Eto po, live yan. Doktor po kayo saan? St. Luke's. Yung mga malalaki, yung talagang hindi sila magsisinungaling. Ikaw, Makati Med. Ikaw, doktor po ako sa sa Pampalay District Hospital. Dapat meron din ganun diba? Sa Pampalay District Hospital. Ikaw naman, ako po sa Cardinal Santos. Mga big time na ospital yan. Hindi nila sisirain ang kanilang pangalan para lang palusutin, di ba? Live tayo ngayon. Narito tayo ngayon sa para neutral. Hindi papayag yung St. Luke's, hindi papayag yung
Makati Med at Cardinal Santos eh, di ba? Dito tayo sa veterans. Sa veterans. O, ayan mga vlogger. Di tapos siyang issue niyan. Ito kasi ang sinasabi ni ano eh. Marami raw, ito pa sinabi ni Pebbles na hindi ako sang-ayon. Marami raw na dating BBM na bumaliktad, naging anti-BBM kasi dahil dyan sa nilabas nilang video. Utot mo. Ikaw nga, nag-anti-BBM ka, wala pa yung video na yan eh. Hindi pa lumalabas yan eh, di ba? Anti-BBM ka na. Ano katwiran mo? May nakikita kang mga mali. Pinagbubula mo kami. Dahil daw dun sa video na yun, kaya maraming pro-BBM na naging anti-BBM. Teka, yan yung sinasabi ng mga pumapasok dito kahapon sa akin ha. Yan yung script nila. Halatang halata, script isa lang eh, no? Di ba? Di ba may binanatan ako kahapon? Idol kita ba dong eh? Subscriber mo ko eh. Pero nung nagpalabas ka ng video, ayoko na sa'yo. Yan din yung sinasabi ni Pebbles. Isang script nyo lang. Mahihina talaga mga script writer eh. Di ba?